Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat kung saan man kayo naroroon. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan kasama ng inyong mahal sa buhay. Eklesiastiko pong muli. Ngayon, babalikan lang natin nang nagpaalam si Kuya Melvin sa Manalastas family. Simulan na natin. Nag-usap kami ni Kuya Mo. Gusto na daw umuwi. Habang palapit tayo, Kuya Ben, parang nawawala yung puso ko. Ganyan magmahal si Tekram sa lahat ng kanyang kinupkop. Masakit sa puso niya ang desisyon ni Melvin, pero tanggap niya ito dahil alam naman nating lahat kahit gaano kamahal natin ang isang tao, darating ang panahon na mahihiwalay din tayo sa kanila. At iyan ang katekram, yung pinakamasakit. Sa pinakamasakit. Masaya pero masakit. Ano man ang relasyon natin sa isang tao, basta mahal natin, kapag dumating tayo sa punto ng paghihiwalay, gaano man ito kaayos, ang kurot sa puso ay hindi maiaalis. Yun na nga po. Ito na yung ito na yung pinakamasakit na masaya na pakaramdam. Pinakamasakit na masaya. Imagine ang sakit na nararamdaman ni Tekram nang nagdesisyon si Melvin na umalis na sa Manalastas at bumalik na sa kanyang pamilya. Ngunit masakit man, tanggap niya ito dahil alam ko na uunawaan yun ni Tekram dahil lumaki siya sa pamilyang ang pagpapahalaga sa pamilya ay mataas. Kaya nauunawaan niya ang puso at damdamin ni Melvin. Kaya kung naging tapat sana si Dave na nagpaalam na gusto niya na talagang bumalik sa tunay niyang ina, tulad ng sinasabi ni Stephen na gusto lang ni David na bumalik at mabuo ang pamilya niya, marahil masakit man matatanggap yun ni Tekram dahil mataas ang paggalang niya sa konteksto ng pamilya. So, naramdaman mo na yung sobrang pangungulila, Kuya Ben. Yun yung, yung basa ko sa'yo eh. No? Masyado ko naman nalungkot yata naman. Okay ka naman? Ang pagkakaiba ng pag-alis ni Melvin ay iba sa pag-alis ni Dave sa Manalastas. Bagamat ang sinasabi ni Stephen ay gusto nang bumalik ni Dave sa kanyang tunay na pamilya, ngunit hindi ito ang tunay na nakikita ko sa kanyang pag-alis. Ang pag-alis ni Melvin ay tunay na pangungulila sa kanyang pamilya at ang panahon ang nagpatunay dito. Samantalang ang rason ni Stephen na gusto lang ni Dave na mabuo ang kanyang pamilya at pagpalo at pananakit ang dahilan na pag-alis ni Dave ay hindi mga nagtutugma sa mga nakikita natin ngayon. Ang pangungulila sa ina at ang pamamalo ay ginamit lang na kasangkapan ni Dave para magawa nila ang kanilang planong pag-alis sa Manalastas. At ang paglisan ni Dave ay balot ng kasinungalingan. Ngunit ang kay Kuya Melvin ay wagas at tunay na pagmamahal at pangungulila sa pamilya. Iyan ay opinyon ko base sa obserbasyon at nakikita ko sa mga sitwasyon. Ganda ng kwentos ni Tita Luz Biminda, no? Nasaan yung bracelet? Dito. Baka mahulog mo ha, Kuya Ben. Pero lapit lang naman yung Kuya Ben. Hindi naman pagka punta-puntahan na lang kita na. Kasi napag-usapan namin ni Kuya Ben yung bahay na itatayo sa'yo. Di ba napag-usapan natin, Promised Land? So, Nasa Manalastas pa lang si Melvin na pag-uusapan na ang pagtatayo ng bahay sa Promised Land para kay Melvin. Pero nang umalis na siya sa Manalastas, hindi pa rin siya pinabayaan at bagamat wala na siya sa Manalastas, pinagpatuloy pa rin ang pagpapatayo ng bahay para kay Melvin at sa kanyang pamilya. Dahil alam ng Manalastas at nakita nila ang puso ni Melvin at ang kagustuhan nitong tumulong sa kanyang pamilya. Samantalang nang nakikita ko kay Dave, bata pa lang siya, gusto niyang makuha palagi ang isang bagay sa paraan na gusto niya. Mahirap sa kanya ang pagpapasakop, even though gusto niya ng buong pamilya, pero hirap siya sa pagpapasakop
nang lumayas siya at kinupkup siya ni Kuya Martin. Ang isa sa natandaan ko na sinabi ni Kuya Martin, kahit pinagsasabihan niya si Dave, pero ang gusto pa rin niya ang nasusunod. Samantalang si Melvin, nagpagala-gala man sa lansangan, ngunit iyon ay dahil sa bigat ng kanyang iniisip para sa pamilya hanggang sa tuluyang bumigay ito. Marami sa mga kababayan natin, tulad ni Melvin, sa kagustuhang tumulong sa pamilya, bumibigay ang kaisipan. Ngunit bumigay man ang kanyang kaisipan, lalabas at lalabas yun sa mga binibitawan nilang mga salita. Anong pasya mo ngayon doon kay mama, kay papa mo? O sa promise lang talaga? Namiss ko po kasi na sobra. Yung kulitan namin, yung mga laro namin, yung ginagawa namin kapag na naramdaman ko na parang nawawala yung galing ko kapag hindi sila ang kasama ko. Ang pangungulila sa pamilya ay hindi madaling paglabanan. Ramdam yan at alam kong ang unang makakarelate yan ay ang mga kababayan nating nasa ibang bansa na hindi kasama ang kanilang pamilya. At kung nagpaalam lang si Dave ng maayos, siguradong mauunawaan ng marami ang pangungulila ni Dave sa tunay niyang pamilya. Alam kong alam yun ni Tekram, kaya napakaluwag niya kay Dave sa tuwing gusto nitong umuwi at magbakasyon sa ina. Ngunit iba pala ang pupuntahan. Kung kinausap lang niya ng maayos si Tekram o hinintay man lang niya after na mag-18 siya, sa ayaw at sa gusto ni Tekram, wala siyang magagawa dahil nasa tamang edad na siya. Tamang panahon, tulad ng tamang paraan at panahon na hinintay ni Melvin. Sana'y naging maayos ang pag-alis ni Dave sa Manalastas. Marahil hinangaan pa siya ng maraming tao, katulad ng paghanga namin kay Kuya Melvin. Yung bagang yung alam mong galing ka na pero nawawala dahil hindi sila maglaro. Ingat ka lang doon, Kuya Ben, ha? Lagi po nag-iingat doon. Namimiss kita sobra, Kuya Ben. So, yun nga. Hindi na kami nakapagpaalam ka, Tekram. Ayaw din ni Kuya Ben na maabala lahat. Paano to? Surprise bukas. Kailan mo pa naramdaman yun? Sobrang mo silang na-miss, Kuya Ben? Simula naman mawala ako, hindi naman pwede. Hindi ako nag-iisip din po ako. Yun po, hanggang sa naisip ko silang ganun. Thank you, Kuya Ben. Saan banda naman, Kuya Ben? Masaya naman ako dyan. Hindi naman po yung pupunta ako doon na mukhang kawawa. Siyempre may malaga rin ako misyon. Nauunawaan na ni Melvin ang salitang misyon dahil iyon ang natutunan, nakita at naranasan niya sa pamilya Manalastas. Ano yung alam mong misyon mo doon? Yung bagay na natutunan ko, nalaman ko. Okay, thank you, Kuya Ben. Isang banda naman, Kuya Ben, kahit sobrang sakit sa akin yan, masaya yung puso ko kasi nga, siyempre, yan naman ang hinahanap natin. Naalala mo sila. Sa ngayon, ano yung plano mong gawin doon, Kuya Ben? Tulungan po sila sa kung anong meron. Alam ko naman po hindi po wala para sa akin. Tama. Tulungan po sila sa kung anong meron. Alam ko naman pong hindi pa huli para sa akin. Napakagandang sinabi ni Melvin. Minsan, nawala man tayo sa tamang kaisipan o nagkamali man tayo, hindi huli ang lahat para sa atin. Kaya Dave, kung nabura ang lahat ng aral at turo na natutunan mo sa Manalastas, alam kong isang araw manunumbalik yung lahat sa iyong kaisipan at hindi ka man bumalik sa pamilya Manalastas, naway makipag-ayos ka sa kanila. Iyon ay sa ikatatahimik rin ng iyong puso at kaisipan. Sa kayo nang po yung totoo, kayo nang po yung nararamdaman ko sa mga masarap. Alam, mamimiss ko yung pag-mission natin, Kuya Ben. Mamimiss mo ba yung Kuya Ben? Basta namiss ko kayo. Okay, thank you.
Iba kapag naranasan mo ang tunay na pangungulila sa mahal natin sa buhay, na halos tutulo na lang ang luha mo sa sakit, na halos mabaliw ka dahil pinaglalabanan mo ang sakit ng iyong nararamdaman. Ngunit sa iba nating kababayan, bumibigay na lang ang kanilang isipan dahil hindi na kinaya ang sakit at ang pangungulila sa pamilya. Kaya pakiusap ko, kung may mahal kayo sa buhay na nasa ibang bansa, kamustahin ninyo, hindi yung kung kailan lang may kailangan o may problema nyo sila tatawagan o kukumustahin. Ayan, yung panganay na kapatid ni... Nakita na po kayo? Siguro siya po yung naglalad kanina. Okay. Tignan ko lang yung tignan ko lang yung reaction niya pag nakita ko. Kasi ito yung parang mas close sa kanya. Sir, maraming salamat po pala. Naku, maliit na bagay po. Alam niyo, Isa sa mga hinahangaan ko sa Manalastas ay ang kanilang tiyaga, pasensya, pagmamahal at dedikasyon sa kanilang ginagawa sa mga katulad ni Melvin. Kaya yung mga bashers na nagsasabing hindi tunay na mabuti si Tekram, sa kanilang tinutulungan, knock your head 3 times. Kung hindi maganda ang naging pagtrato ng Manalastas kay Melvin, kay Bobby at sa iba pa na dati dinadaan-daanan lang, at sa matatanda na tulad ni Nanay Luz na natutulog ng mag-isa sa napakaruming lugar, sa tingin nyo, kahit isa lang sa kanila alagaan nyo, kakayanin nyo kaya? Never humingi ang Manalastas ng tulong. Ang kinikita nila sa YouTube ay handa nilang gamitin. Ngunit sa kabutihan ng puso ng mga manonood, gusto nilang maging kabahagi at maihatid ang kanilang pagmamahal ng walang personal na interes. At naniniwala ako ang mga natulungan ng Manalastas na mga pumanaw na ay nakatanaw kasama ng Diyos sa kanila at hindi sila pababayaan sa laban na ito na gustong sumira sa Manalastas. Napakasakit sa marami na nawala si Dave sa Manalastas. Ngunit ang lahat ng bagay ay may dahilan. Maraming bagay ang tinuro at tinuturo ng Diyos sa ating lahat sa iba't ibang sitwasyon na ating napapanood sa totoong takbo ng buhay. na po ba yung balita? Sandali. Oh. Naiiyak si Kuya. Hindi po kung di dahil sa inyo, kung kasama ka sa po siya rito, baka hindi ko na po kakayanin talaga. Si Tek Lito talaga ang komedyante sa pamilya Manalastas at isa sa very supportive na kapatid at katulong palagi sa misyon ni Tekram. Okay, kanina kasi mga 11, nag-usap po kami. Biglang, first time po yun. Sabi niya sobrang namimiss niya daw po yung mama niya. Kuya Ram, pwede nang umuwi. Sabi niya ganyan. Ayos niya na pong bumalik. Okay. Sabi po, kung talagang gusto niya bumalik, wala naman po problema. Kaso kung ganito ang sitwasyon po namin, hindi ko po kakayanin talaga, sir. Ito ang dahilan kung bakit hanga ako sa Manalastas, sa dedikasyon at pagmamahal nila sa lahat ng kanilang inaalagaan. Dahil minsan, mismong sariling pamilya, hirap nilang alagaan ang sarili nilang kapamilya. Kita ko ang pag-aalala ng kuya ni Melvin kung kakayanin pa niya. Pero mabuti na lang, bagamat may pag-aalala sa kuya ni Melvin, handa nilang tulungan ang kapatid para sa patuloy niyang paggaling. Ako naintindihan ko yung ibig mong sabihin. Construction lang po yung ano ko eh. Pero ano ho yung ano yung parang umiikot to dyan ngayon? Mapanatag din po ako na safety na po yung mga kapatid ko na kung pang araw-araw kakayanin naman po namin. Kung yung ganitong may upahan pa po hindi ko lang po alam, sir, kung kailan ko kakayanin. Nauunawaan ko ang kuya ni Melvin, pero sila ang hinahanap ni Melvin, ang pangungulila sa pamilya, ang kailangan nilang punan. Ginampanan mo talaga yung ano yun. Nakakatuwa. Mas hindi ko kakayanin, sir, kung pakabayaan ko naman po sila. Tapang ako'y maganda ang kalagayan ko, tapos sila nakikita ko nahirapan, mas hindi ko kakayanin, sir. Galing ako na lang yung mahirapan, huwag lang sila. Kasi yan ang ano naman. Ayaw ko maranasan din yung maranasan namin. Kuya Ben, hug mo kay Kuya. Ano? Okay. Siyempre. Napakaganda nilang tingnan. Sa pamilya Manalastas, makikita natin ang yakap at halik ay normal na ginagawa nila.
kahit sila ay matatanda na. Marahil isa sa dahilan kung bakit ang mga kinupkup nila ay mabilis ang kanilang recovery. Talaga namang may benefit ang yakap. Kaya nga sabi rito, increased sense of belonging. Hugs can help reduce feelings of loneliness and isolation, fostering a sense of belonging and security. At isa pa, improve emotional regulation. The calming effect of hugs can help individuals better regulate their emotions, especially in stressful situations. Kuya Bin, good news. Si Kuya pala yung nagpo-provide dito sa kanila. Tulong-tulong. Mapapansin ninyo ang magandang ngiti ni Melvin after niyang mayakap ang kanyang kapatid. Yung gusto niya parang hindi hilig. Supportahan ka naman dapat. So paano magtutulungan kayo ni Kuya niyan? May sinasabi si Ate Leslie, di ba nag-usap kayo dati? Yung may nabiling lupa daw. Apo. Paano yung plano doon sa bahay po na pinangako niya? Di kahit doon na lang din po sa lupa niya. Kahit tinatid na si Melvin sa tunay na pamilya, ang planong pagpapatayo ng bahay ay nanatili. Imagine kung nagawa ito kay Melvin, paano pa kaya kung maganda ang paghihiwalay ni Dave at ng Manalastas? Okay. So okay na. Okay. Hindi prank yung yung pagkakauwi natin dito. Talagang desisyon ko po. Okay. Talagang Kaya ako naman po nag-desisyon. Hindi yung gusto ng pamilya ko. Nangako lang ako na baka hindi pa ngayon kasi wala pa kami tirahan. So nung nag-usap kayo, yun pala yung nyo. Okay. Okay lang din naman, Kuya Bin. Yung mukha mo hindi mapinta. Ganun talaga. Importante yun din ang masakit man. Siyempre, yun yung doon sa mas Natutulala rin si Tekli ito sa mga pangyayari. Kala ko doon na siya magbubuo ng pamilya. Yun nga din Sa isang banda talaga, ako natutuwa dahil yun din. Nas kadugo niya yung nakakarami niya talaga. Tsaka matagal din siya nawali sa ay magkakapanahon sila. Tsaka yung pagkakasabi niya, miss ko na yung pamilya ko, miss ko na yung mama ko. Kuya Bin, anong masasabi mo kay Kuya? Ano po ako? Namamangha po sa galing niya. Imbis na ako yung umako ng responsibilidad siya. Pero hindi niya sinasabing dahil kuya siya o mas matanda sa akin. Ginawa niya dahil parang hindi ko kaya na nahihirapan ako sa ganung sitwasyon. Sa mga salita ni Melvin, kitang-kita dito, alam niya ang kuya niya ay may pamilya na. Kaya alam niya na nasa kanya na ang obligasyon sa mga nakababata niyang kapatid. Pero dahil hindi niya nakaya ang bigat, marahil iyon ang naging dahilan kung bakit nawala siya pansamantala sa tamang kaisipan. At sa pag-ako ng kuya niya sa obligasyon sa mga kapatid, kahit ito ay may sarili ng pamilya, kaya sobrang paghanga niya sa kuya niya. Bilib ako. Kuya, anong masasabi mo doon sa sinabi ni Kuya? Responsibilidad niya pero inaako mo daw. Ganyan naman po talaga sa pamilya. Hindi naman kailangan kung ano yung sitwasyon ng buhay mo. Ikaw na dapat tumulong. Kahit na mahirap na tayo, magtulungan tayo. Kung ano yung kakainin mo, dapat matikman din mo. Kung yung hirap na nadanas mo nun, huwag mo na padanas sa kanila. Dahil mahirap na nadanas namin. Siyempre, isarap na mo. Ano lang naman ito. Yung sarili na silang tirahan, hindi na yung upa. Tapos hindi lang sila magkakasakit. Kung ano yung meron sila ngayon, tanggapin nila. Ganun lang po. Huwag sila maghangad ng mataas agad. Tama. Kailangan dahan-dahan. Kasi mas masarap po talaga ang makakamkam mong sarap galing sa hirap talaga.
unti-unti lang. Pinaghirapan eh, no? Pinaghirapan. Pag nga kay kuya, ramdam ko yung love mo sa mga kapatid mo. Thank you ha. Thank you. Napakaganda ng mga sinabi ng kuya ni Melvin. Yan, message mo lang kay Sana bigyan pa siya ng lakas, ng pangangatawan. si kuya, ano yung gustong sabihin kay Kuya Bin? Sa akin naman, yung tuluyan kang gumaling, tuluyan na mawala yung mga gumugulo sa isip mo. Kasi habang nakakulong ka dyan, hindi lang ikaw nakakulong dyan, pati kami lahat. Kung makakalaya ka dyan, makakalaya na rin kami. Tulungan lang, sabi ko nga, diba, tulungan. Kaya yung ang nakaraan na, hindi na natin mababalik dyan. Harapin natin yung kinabukasan. Yeah. Yun nga, pagmamahalan, tulungan. Yun lang ano ko. Uso ba sa inyo yung hug and kiss? Hindi po eh. Pwede nga, no? Sa amin kasi uso yung ganit. Mag-hug kami, tsaka kikis lang dito. Kanyan, bilang ano. Gusto ko makita yun sa inyo. Okay. Si Kuya Bin naman. Ayun, no? Diba? Ang sarap sa pakiramdam, diba? Iyan marahil ang sekreto ng Manalastas kung bakit ang kanilang bond bilang pamilya ay napaka-strong. Kahit mga lalaki hindi nahihiya na iparamdam at ipakita yung pagmamahal sa pamamagitan ng yakap at halik. Hindi porke ganyan tayo, parang dapat di nagbabago buhat ng bata. Kasi iba yung ganyan eh, na-express mo yung love. Mas na ano yung bond yung magkapatid. Mas napagtitibay mo pagka may ganun. Kasi na-express mo nga yung love. Okay lang, sobrang saya ko lang na may ganyang kuya, si Kuya Bin. Dito na tayo magtatapos. Napakaganda ng paghihiwalay ni Melvin at Tekram. Ang pagmamahal ng Manalastas ay hindi natapos nang nagdesisyon si Melvin na umuwi na sa tunay niyang pamilya. Bagkus patuloy natin nakikita ang pag-agapay at pagmamahal kay Melvin ng Manalastas ng mga sponsors at supporters. Kaya maraming salamat sa malasakit Tekram community. At ang mensahe ko kay Dave, sana maalala mo ang lahat ng saya, pagmamahal ng Manalastas sa iyo at makipag-ayos ka sa kanila para na rin sa maayos na paghihiwalay. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli, ingat and God bless.